Pagkatapos nito, ipinakilala sa atin ang umiiyak na Dragon Demon, isang nakakatakot na halimaw na lumalamon ng mga ulo ng tao, na hindi lamang nananakaw ng mga alaala ng biktima kundi pati na rin ang kanilang mga tinig. Dahil ginagamit nito ang tinig ng isang bata upang akitin ang mga hindi nakakaalam na tao sa bitag nito, nakilala ito bilang umiiyak na Dragon Demon. Ang paborito nitong biktima ay ang mga lubusang nilamon ng desperasyon, sa halip na patayin agad ang mga ito, nasisiyahan ito sa pagtulak sa kanila ng mas malalim sa kawalan ng pag-asa bago tuluyang lamunin, na ginagawang mas kasiya siya ang kanilang pagdurusa. Ang nakakatakot na ugaling ito ay posible lamang dahil sa pambihirang katalinuhan at walang kapantay na kalupitan ng demonyo. Alam na alam ni Yiz ang mga katangiang ito mula sa hindi mabilang na mga librong pinag-aralan niya sa aklatan. Kaya hindi tulad ng iba, naunawaan niya ng eksakto kung anong uri ng halimaw ang kanilang kinakaharap. Sa sandaling iyon, ang dalawang demonyong nakatayo sa malapit ay sumigaw sa galit, nagtanong, "Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mong mga kapatid?" Bago pa man makapagreaksyon ng alinman sa kanila, mahina kong iwinasiwas ni Yiz ang kanyang palakol sa isang mapagpasyang galaw. Pinutol ang dalawa ng walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Kasabay nito, tumakbo si Gok Ayon mula sa likuran at nagtanong ng may pag-aalala, "Ginoo, okay ka lang ba?" Makalipas ang ilang sandali, tumingin si Gok Ayon kay Yiz at pinaalalahanan siya, "Hindi ba't napagkasunduan nating tumakas ng magkasama?" Bahagyang ibinaba ni Yiz ang kanyang ulo bago sumagot, "Pasensya na, sa tingin ko hindi ko kaya yun. Ang pangangaso ng demonyong ito ay mabibigo kung wala ka." Gok Ayon, nang marinig ang mga salitang yon, tumingin si Gok Ayon sa bata at naisip sa kanyang sarili, tinatawag niyang pangangaso ng demonyo ang sitwasyong ito. Kasabay nito, tumakbo si Ilchoy mula sa ibaba at desperadong sumigaw, "Sandali, paano kung ang mga batang iyon ay talagang buhay pa? Iyon ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga tinig. Baka mailigtas pa natin sila." Nang walang pag-aalinlangan, sumagot si Yiz, "Sumuko ka na, patay na sila." Ang umiiyak na Dragon Demon ay ginagamit lamang ang kanilang mga pinutol na ulo upang gayahin ang kanilang mga alaala at tinig. Hindi matanggap ni Ilchoy ang mga salitang yun, lahat ay tila lubhang mali sa kanya. At ang pagdinig sa pamilyar na tinig ng batang berde ang buhok na desperadong humihingi ng tulong ay lalong nagpagulo sa kanyang puso. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, ang isa sa mga ulo sa tabi niya ay biglang tinamaan at nawasak. Pinapanood ito, mahina akong sinabi ni Yiz, "Pagbalik natin, dapat din akong magsanay ng mga teknik sa paghagis." Tinitigan siya ni Gok Ayon nang may di paniniwala bago nagtanong, "Saan mo nakuha ang kayamanang yun?" Sumagot si Yiz nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, "Kinuha ko ang lahat ng makukuha ko mula sa armory. Kung ito ay isang magandang sandata, swerte yun. Kung susubukan itong gayahin muli ang mga ito, pipigilan ko ito." Ginoong Gok Ayon, mangyaring tumuon lamang sa pagpatay sa demonyo. Nang marinig ang malamig ngunit makatuwirang mga salitang yon, tahimik na tumingin si Gok Ayon sa bata at naisip sa kanyang sarili, ang batang ito, tila may nasira sa kanya. Ngunit kung iisipin ng makatwiran, tama ang paghuhusga ni Yiz. Sa ngayon, kailangan nila ang bawat kamay na lumalaban, kahit na ito ay isang bata. Sumugod si Gok Ayon nang walang pag-aalinlangan at sumigaw, "Huwag kang sumugod ng padalos-dalos. Iisipin ko ang aking buhay upang matiyak na makarating ka ng ligtas sa templo ng Giso." Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, inilabas niya ang lahat ng kanyang makakaya, itinapon ang kanyang sarili sa halimaw ng buong lakas. Bawat suntok ay may dalang determinasyon na protektahan ng iba, at tumanggi siyang umatras sa kabila ng napakalaking panganib na nakatayo sa harap niya. Habang desperadong pinananatili ni Gok Ayon na abala ang demonyo, dahan-daang lumakad si Ilchoy patungo sa bida. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, tiningnan siya ng may sakit at pagkabigo bago nagtanong, "Wala ka bang puso? Paano ka naging ganyan?" "Naging ganyan siya dahil iniwan natin siya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay sabay na lang tayong namatay." Nang marinig ni Yiz ang mga salitang yon, tumugon siya sa isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Diretsyong tinitigan si Ilchoy, sumigaw siya, "Magising ka na, Ilchoy. Masakit ang mawala ng isang tao, ang panunood sa iyong pamilya na mamatay ay isang bagay na hindi mo makakalimutan. Sisihin mo ang iyong sarili sa pagkabuhay at hahangarin mong namatay ka na lang kasama nila."
sigurado akong mas madaling mamatay ng magkasama. Ngunit lampas pa roon, ano ang makakamit nito? Hindi ko maintindihan yon. Kahit na bumalik ang sandaling yon, gagawin ko pa rin ang parehong pagpili, mabubuhay ako hanggang sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, may dalang bigat ng isang taong tinanggap na ang hindi matiis na pagkawala. Kasabay nito, nakipaglaban pa rin si Gokaion sa kanyang matinding laban-laban sa demonyo, tumangging sumuko kahit gaano siya kapagod. Habang umaalingaw ang mga salita ni Ace sa kanyang isipan, tila may isa pang tinig na nagsasapawan dito. Mabubuhay ako. Sa mismong sandaling iyon, bumalik ang mga alaala ni Ace. Dinala siya pabalik sa araw na nakipaglaban siya sa isang demonyo sa kanyang sariling baryo. Ang galit, kalungkutan, at determinasyong naramdaman niya noon ay sabay-sabay na bumalik, mahigpit na ipinikit ang kanyang mga ngipin na may nagniningas na pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ipinahayag niya, huhulihin ko ang bawat demonyo. Samantala, unti-unting nagsimulang manaig si Gokaion laban sa halimaw. Paunti-unti, pinilit niya itong mapasakamay at sa wakas ay naisagawa niyang itulak ang kanyang sibat ng malalim sa katawan nito. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, may napansin siyang kakaiba. Ano, sa isang saglit, nag-iwan ito ng butas, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ito na ang ating pagkakataon, kailangan nating patumbahin ito ngayon, nang walang pag-aaksaya ng kahit isang segundo. Inabot ni Gokaion ang kutsilyo na nakabaon sa isa sa mga mukha na nakakabit sa demonyo at mariin itong hinugot, agad na sinubukan ng mga pinutol na ulo ng mga bata na pigilan siya. Ngunit may kalungkutan sa kanyang puso, tahimik siyang humingi ng tawad bago nagpatuloy. Sa sandaling tinanggal ang talam, ang demonyo ay nilamon ng hindi matiis na sakit at nagpakawala ng sunod-sunod na nakakabinging hiyaw na yumanig sa buong larangan ng digmaan. Doon ay ipinahayag na ang kutsilyo ay talagang isang kayamanan, isang espesyal na artifact na may kakayahang harangan ang demonikong enerhiya na dumadaloy sa isang demonyo. Ang sandata ay kilala bilang talam na pumuputol ng meridian, sinasabing ang sinumang demonyong masugatan ng maalamat na talam na ito ay mawawala ng demonikong enerhiya, na magiging sanhi ng mabilis na paghina ng lakas nito. Sinamantala ang epekto nito, paulit-ulit na itinulak ni Gokaion ang talam sa halimaw. Sinaksak ito ng paulit-ulit, sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, bumulong siya, ito ay sobrang sakit, habang nagpapatuloy ang kanyang walang tigil na pag-atake, pinilit niyang alalahanin ang isang katotohanan, ito ay isang demonyo, hindi isang bata, tumanggi siyang hayaang baguhin ang mga pamilyar na mukha at tinig ang kanyang determinasyon, at patuloy siyang umatake ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang matinding sugat na kanyang natamo ay sa wakas ay humabol sa kanya. Isang matalim na alon ng sakit ang dumaan sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang lakas at bumagsak siya sa lupa. Nang makita siyang bumagsak, sumigaw si Ilchoy sa takot, tiyuhin. Sinamantala ang pagkakataong yon, agad na gumanti ang demonyo. Walang tigil na hinampes ang nakabagsak na katawan ni Gokaion nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabangon. Doon ay ipinahayag na ang sitwasyon ay naging mas mapanganib kaysa sa inakala ng sinuman. Sa unang pagkakataon sa lahat ng mga pangangaso nito, ang umiiyak na Dragon Demon ay talagang naramdaman na ang sarili nitong buhay ay nanganganib. Ang karanasang iyon ay pumuno sa halimaw ng napakalaking galit at pagkasuklam. Nakahandusay si Gokaion sa lupa, ang kanyang kalagayan ay mabilis na lumalala habang si Ilchoy ay nakatitig lamang sa takot. Ang dapat sana ay isang walang hirap na pangangaso para sa demonyo ay nag-iwan dito ng isang nakamamatay na sugat hanggang sa ito ay gumaling, kailangan itong magtago. Ngunit bago umatras, may isang bagay na tiyak na kailangan itong gawin, kailangan itong alisin ang pinagmulan ng kanyang kahihiyan, ang pambihira sa kanyang mga biktima. Lubhang natakot, nagyelo si Ilchoy kung saan siya nakatayo. Sa mismong sandaling yon, sinamantala ni Yiz ang butas at sumugod diretso sa halimaw. Iwinasiwas ang kanyang palakol ng buong lakas, ibinagsak niya ito sa ulo ng demonyo at patuloy na hinampas ito ng paulit-ulit, tinutarget ang mga pinutol na ulo na nakakabit sa katawan nito. Habang walang tigil ang kanyang pag-atake, ipinahayag niya, nakikita kong ibinubuhos mo ang iyong galit kay Ginoong Gokaion, kaya tila lubos ka nang nakulong. Muli sinubukan ng demonyo na sirain ang kanyang determinasyon, gamit ang mga pamilyar na mukha at tinig ng kanyang mga kasamahan upang takutin siya at pag-alinlanganan. Nagmakaawa ito, umiyak, at desperadong sinubukang manipulahin ang kanyang emosyon, ngunit wala sa mga ito ang may epekto. Malamig na sumagot si Yiz, magmakaawa ka hanggat gusto mo,
walang paraan na hahayaan kong mabuhay ang isang demonyo. Tumalsik ang dugo sa bawat direksyon habang nagpapatuloy ang brutal na pag-atake sa buong siksik na gubat, humalingaw-ngaw ang mabigat na metalikong tunog ng isang bagay na walang tigil na dinudurog. Sa isang maikling sandali, lahat ng naroroon ay nagbahagi ng eksaktong parehong kaisipan, habang pinapanood si Yiz na walang awa na nagpatuloy sa kanyang pag-atake, si Ilchoy, nanginginig sa takot, ay bamulong lamang, paano niya nagagawa ang ganoong bagay, nang hindi bumabagal kahit isang saglit, tiningnan ni Yiz ang baluktot na ekspresyon ng demonyo at mahinahong sinabi, "So ang mga demonyo ay nakakagawa rin ng mga mukhang ganito, mabuti naman kung ganon."